Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ating kongreso, yung Upper and Lower House. So far ngayon, pagpasok ng taong itong 2024, I think there is troubled water sa ating kongreso. Hindi tulad nung 2022, 2023, labi-labi sila. Ngayon po, no, medyo merong awayan. Nag-aaway po sila. Kasi bakit? Ang pinag-uugatan daw po ng away, no, na nagsimula ng lahat ng ito, na lahat ay itinuturo ang kanilang mga daliri sa taong ito. Sinong Martin. Siya ang pasimuno ng lahat ng kaguluhan ngayon tungkol sa usapin ng charter change. Kasi kung maalala nyo, bago magsara ng holiday break ang House of Representatives, sinabi niya pag-open ng session ng Kongreso ng 2024, Chacha will be on the mix pag-uusapan. Lalong-lalo na sa economic provisions. Kasi kung maalala nyo naman, si Nong Martin, laging kasama po yan ni Nong PBBM sa kanyang mga foreign trips. Nilalako nila ang Pilipinas para marami pong foreign investors ang pumunta sa bansa, mga lakal para magkaroon po tayo ng economic growth. Pag may economic growth, siyempre maraming mga trabaho ang mga Pilipino, mababawasan ang mga counting posts around na tao. Yung counting posts around equals tambay. Diba? At the same time, yung last na pinuntahan po ni Nong Martin ay sa Davos, sa Switzerland po yata yan, na kung saan inilalako niya nga ang Pilipinas at yung Maharlika Investment Fund. No? Pero, ito po may mga mangilan-ngilan na mga mambabatas, the like of his cousin, the likes of Lagman, Pantaleon Alvarez, si Pulong Duterte, si BP Sara Tamilmil Duterte, and the other ones that are against this people's initiative. No? Sinasabi po nila, no, unang nagbalita niyan ay si Lagman na sinasabi niya na meron nga pong suhulan, bayaran na nagaganap sa people's initiative. Yung iba naman iniuugnay yung pagbibigay ayuda ng DSWD at mga ilang grupo, no, habang nagbibigay daw po ng ayuda ay ginagamit ang pagpapapirma para sa People's Initiative. No, yun po yung mga insinuation nila. At sabi nga po ng atin ng bayan ninyo, si Maldita, na galing daw po sa opisina ni Speaker Martin yung ganyang movement, yung pagpupush sa People's Initiative, kasi lahat daw po ng mga messages ay galing sa kanyang opisina. Puro daw po, puro daw. Wala naman silang patunay na mailabas. At ang masakit, siya pa nga daw po, every 20 million daw, 20 million pesos every congressman na makakapag-push nitong People's Initiative. However, may mga kaalyado po ang speaker na nagpapatunay na hindi si speaker ang nag-ano niyan. Sabi ni Erwin Tulfo, hindi rin. Diba? Si Erwin Tulfo sabi niya 2 or 3 times na akong nakatin ng meeting namin, wala pong sinasabing ganyan si speaker. It is the insinuation of the few. Ngayon, sila po ang lumalason sa kaisipan ng mga Pilipino. Pati si Bato, sabi niya, may mga nakapagsabi sa akin na si speaker daw yan. Talagang ang binibira nila ay ito. O anong ginawa ni Nong Martin? For 2 consecutive days pinabulaanan niya. Wala akong kinalaman dyan. No? At kung babalikan nyo yung kautusan ni Pangulong Bongbong, no, nung nakausap nyo tong dalawa na to, together with Sandro Marcos and si Lagdameo, no? Ay medyo nagkataasan pa nga yata ng boses yung dalawang si speaker saka si Senate President. Pero at the end of the day, sabi ng Pangulo, why does ang Senado ang manguna diyan? Pero economic provision. Kaya nga po nakapagsulat ng resolution of both houses number 6 si Zubiri, si Angara, and with Ligarda. Ang sabi naman ni Martin, kung ano ang kalalabasan sa Senate, yun ang aming susundan. Kaso, sa sobrang ingay nitong mga anti-People's Initiative movement, ayun, ano nangyari?
Sabi pa nga ni Zubiri, itataya niya ang kanyang pagka-Senate President kung merong pang idadagdag dyan sa kanilang RB86 na aside sa economic provisions. Ano nangyari? O ito po, unahin muna natin to. Villanueva, many senators, nix. Ayaw na, nagdududa na. Chacha as House leaders behind People's Initiative. Kung baga, piling ng mga senador na tinatraidor sila nitong House. Dahil nga sa People's Initiative. Di ba may RB86 nga sila? Joint yan, joint resolution. Kaso, ang sabi ni Villanueva, in-squill niya, many of his colleagues, yung mga kapwa niya senador, na 24 lang naman sila, are no longer interested. They are no longer interested in amending economic provisions of the 1987 Constitution through the recently filed resolution of both houses number 6. Ayaw na nila. Ayaw na nilang pag-usapan yung RB86. Kasi bakit? Nagtatampo sila. Dahil nga the insinuation of the few na itong House leaders, particularly with the leadership of Speaker Martin Romualdez, na pinupush yung People's Initiative, na inaayawan nila, na delikado daw po yung People's Initiative na yan. Kasi it will give yung magkakaroon ng constitutional crisis. Ayan, naistorbo na naman tayo mga kababayan. Wala talagang isang vlog na hindi ka maistorbo talaga. So anyway, tuloy natin. Ang dami pong insinuation na negative dito sa People's Initiative. Parang ang mga senador, dahil kokonti lang naman sila, mapapaibabawan sila ng House of Representatives na 316 na gusto ng People's Initiative, pero hindi naman lahat, no? Pero magiging marami pa rin na congressman kung talagang ipupush yung People's Initiative, no? Na magkakaroon, ulitin ko, constitutional crisis, magkakaroon daw ng yung mga batas na gusto ng presidente, hindi maisusulong. O so, ibig sabihin, i-hostage ninyo. Pati daw yung budget sa 2025, baka hindi daw maaprubahan. So, ang nangyayari, dahil nagtatampo ang Senado, i-hold nila lahat, i-hostage ninyo. No, ba't hindi na lang kayo mag-usap-usap? Di po ba? Tama, mali, mga kababayan. Kaya, ito, sa pagtatampo nila, hindi na nila itutuloy yung sarili nilang ginawang House Resolution number 6 na naglalayong mag-amyenda ng economic provisions doon sa Article 12, 14, and 16. Di po ba? Nagtatampo sila. Sila lang yan Hindi po yan ang tinig, boses ng taong bayan. Even Robin Padilla, na gusto niyang magkaroon ng economic provisions, umuo na lang siya for the sake of not missing out. May FOMO. Di po ba? Nakakahiya naman to. Yung mga reasons nila dito is self-serving lang ito, mga kababayan. No? It is obviously the main reason why a lot of senators are not interested anymore in pushing for the joint resolution. The majority leader press conference came a day after senators held a caucus on RBH6. Talagang nagkainitan ng ulo ng ating mga kasama sa Senado doon sa nangyayaring pagpapapirma. O tignan nyo yun. Nakakalungkot man isipin, ngunit siguro hindi dapat sagutin ng aming supposedly kadil dito kung ano ang kanilang pakay tungkol dito. Ang sabi naman ni Nong Martin economic provisions lang. Itigil niya daw na po yan. Hoy Congress, itigil nyo na daw yan. Ayan, ang nangyari ngayon, mga kababayan, nung sinabi yan ni Villanueva, eto nangyari, Naglabas sila ng manifesto, itong Senado. Senate officially rejects People's Initiative via manifesto. Ayan. Senate President Juan Miguel Zubiri read on Tuesday a manifesto signed by all 24 senators expressing their disapproval of the People's Initiative, which allegedly involves bribery. Allegedly, allegedly lang. Walang katotohanan. Allegedly. And other illegal activities as a way to pursue charter gains. Zubiri said the PI only seeks for both houses of Congress to act as a constituent assembly and vote jointly. Quote, while it seems simple, the goal is apparent.
to make it easier to revise the Constitution by eliminating the Senate from the equation. Ayun naman pala, lumabas ng katotohanan. It is an obvious prelude to further amendments, revisions, or even an overhaul of our entire Constitution. Yun po yung kanilang allusion. Yun yung gusto lang iparating sa atin, that through this People's Initiative, maaring mawala ang mga senador, further amendments, revision, and even an overhaul of our entire Constitution. Una niyang sinabi, eliminating the Senate. Di ba? Yun ang number one reason. Pero sa palagay nyo ba, ayan ba ang gustong mangyari ng House of Representatives through Martin? Sinasabi niya to open the economy. Meron pa bang ibang sinister plot na meron si Nong Martin? Di po ba? Ayun, kaya nagboto sila 24. Ayaw nilang mawala ang mga senador. That's their voice. It's not the voice of the people. Subiri said the joint voting will destroy the delicate balance on which our hand won democracy rests and will destabilize the principle of bicameralism and our system of checks and balances. If this PI prospers, further changes to the Constitution can be done with or without the Senate's approval. Or worse, even absent all the senators. Should Congress vote jointly in a constituent assembly, the Senate and its 24 members cannot cast any meaningful vote against the 316 members of the House of Representatives. The singular and seemingly innocuous change in the Constitution will open the floodgates to a wave of amendments and revisions that will erode the nation as we know it. Ayun. I don't know, mga kababayan, kung anong sasabihin ko sa inyo. Pero yun ang nakikita ko. Fearful po sila na mawala ang kanilang posisyon. Di po ba? O, ito pa sabi ni Coco Pimentel, ha? O, isang senador din to. Sa GMA News, Coco Pimentel reports point to Romualdez as behind Chacha signature drive. O, ayun daw, reports. Ha? So, sinisisi lahat nila. Sabi ko sa inyo, sinisisi nila lahat kay Martin Romualdez. Ha? Ito sabi niya, from the reports that we have been getting, members of the House of Representatives, and sa House ba, may kikilos ba diyan ng walang kumpas mula sa leader nila? O, di po ba? O, saan ang patunay? Ilabas nyo kasi ang ebidensya. Kayo naman, no? O, ito pa, may sinabi pa si Pimentel. Manila Bulletin. Pimentel as PBBM. Step in Chacha debacle. Tell Romualdez to stop this foolishness. Oh. Grabe, ano? Biruin nyo, no? Sinasabihan niya na si PBBM. Stop Romualdez from his foolishness. All of them pointing finger to Romualdez. Piling pa nga nila nagsasabi si Romualdez na talaga ang presidente. O akala ko ba dati si FL Lisa? O ngayon naman si Romualdez ngayon. O yun lang gusto kong sabihin sa inyo. Yung sinasabi ni Pimentel, no? Now, ano naman ang sabi ni Nong Martin dyan? Ha? Sabi niya, hindi ako yan. Wala akong inaano na bayaran dyan o suhulan. O ito. Ngayon, sa Philippine News Agency, House ready to work hand in hand with Senate on RB 86. Kaso binasure. Ayaw na ng Senado kasi nagtatampo sila sa Nong Martin kasi ikaw daw po ang leader na kumukumpas dyan sa People's Initiative. Wala eh. Si Romualdez, suportado ang presidente. Ang sabi ng presidente, ikaw subiri ang mag-lead. Ngayon, nabalitaan ng Senate na sige pa rin ang People's Initiative sa pagpapapirma. O ngayon, nakapag-imbestiga naman na siguro kayo, may mga ebidensya kayong may suhulan, may bayaran. Why not? Ha? Pakita nyo kay Romualdez. O, ikaw Romualdez ito. O. Ikaw ang tinuturo nila. O. Patunayan mo ito na hindi ka ang may kanalaman dito. Pero sinabi na ni Martin, wala akong alam dyan. Malay nyo, may grupo lang na gustong imalign si Martin. Ginagamit siya. Maganda yan. Imbestigahan nyo maigi. No? Kung pwedeng tawagin nyo si Martin, paliwanag niya. O, diba? Para magkaintindihan na. Wala. Nangyayari ngayon. Kayo-kayo lang. Mga vested interest nyo lang. O, ngayon,
May nagalit na po mga kababayan. May nagalit talaga. O ito, Manila Bulletin. Ang gagaling naman ninyo. Oh. Ranking Solon challenges senators to make Pinoy's vote no to People's Initiative. O sino po yan? Ito, mababasa natin. Albay 2nd District Representative Joey Salceda has challenged senators to convince Filipinos to vote no to the People's Initiative once the plebiscite is held. Ayan, ayan. Pero ano bang sabi ng Pangulong Marcos dyan nung natanong siya about dyan sa People's Initiative? Anong sabi niya? Let COMELEC do their job. Ngayon, pag napatunayan niya na merong suhulan, may bayaran, those signatures are invalid. Kasi po, may mga dumarating na pong mga dokumento na may pirma dyan sa COMELEC and they are certifying it, verifying it. Actually, binlag natin yan eh. Hindi nyo nga lang napanood eh. No? Ang daming ang thumbs down. Kung ano po yung proseso ng People's Initiative, there are 6 steps. Oh, sinabi ng Pangulo din, kung may bayaran dyan, nalaman, suhulan, those are invalid. But let COMELEC do their job. Kasi for fairness, hindi pwedeng sabi ng Pangulo, stop nyo na yan. Di ba? Hindi. Kasi constitutional rights din nila yan. Oh, hindi pwedeng pigilan ng Pangulo, hindi pwedeng pigilan ng Pangulo ang pirma, yung nag-ano ng EDSA Puera. O yung nag-a-advocate ng People's Initiative. Di po ba? Oh. Yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? Ano pa yung sabi ng Pangulo? Basta, may sinabi ang Pangulo tungkol dyan sa COMELEC na yan eh. Let them do their job. Pag nakitang may mali dyan, and then invalidate dyan. Ang gusto lang natin, economic provisions. Wala nang iba. O, di ba? Nasa na si Subiri ngayon na sabi niyang itataya niya yung kanyang pagka-Senate President. Wala na. Kasi binasuran nila, ayaw nila lang pag-usapan yung RBH 6 eh. Kasi nagtatampo nga sila sa House of Representatives kay Martin. Na siya daw ang nag-uutos na isulong pa rin yung People's Initiative. Kasi merong sinister plot si Martin. Baka ang gusto niya, palawigin lalo ang termino ninong PBBM. Ako, okay lang ako dyan. Ano, hanggang kaya ninong PBBM. Di ba? Oh. Siguro iyak dyan yung mga burak supporter at anti-Marcos. No? Another dictatorship, sasabi na naman nila. O, balik tayo kay Salceda. Ito po sabi ni Salceda. Albay 2nd District Joey Salceda has challenged them. No? Di pa yan. This as the House Committee on Ways and Means Chairman chided the Senate, no? Pinagalitan niya ang Senado for unanimously dismissing the PI movement, yung People's Initiative, which had been revving up in the countryside the past few weeks. Quote, ito po sabi niya, bakit kayo takot sa tao? Ang gagaling naman ninyo. Di ba 24 kayo? Nagkaisa kayo di makukumbinsi ninyo yung taong magboto ng no. O, tama naman siya. Diba? The PI, which Salceda is supporting, aims for constitutional amendments to enable to Congress to vote jointly in future attempts at charter change. This will be turned into a simple yes or no question during the plebiscite, which proponents wants to hold in June 2024. Also on Wednesday, Salceda claimed that the PI movement have already achieved the 12% requirements in its signature campaign. Ay, nakuha na. The next step is to file the PI petition before the Commission on Election, which will verify the signatures. Actually, nakakita na nga ako ng report na bini-verify na eh. The Senate was supposed to pursue its own chacha mode through the Constituent Assembly under resolution of both houses number 6. But after it took to the belief that their House representatives were allegedly behind the PI movement, it backed on RBH number 6. Meaning, umatras sila. Ayaw na nila. Kasi nagtatampo sila. Kami ang sinabihang manguna, bakit pa yang si Martin ang kulit? Oh. Di ba? Nasaktan ang kanilang pride. Senators don't want joint voting between them
and the 300 plus strong house because that will negate their influence due to being way fewer in number. O nga naman. 316-24. Di po ba? So ayaw na nila. Pero ang sabi ni Salceda, hinahamon niya sila. Magagaling naman kayo. Di kumbinsihin nyo yung mga tao na bumote ng no o dun sa constituent nila kung magjo-joint session sila ng botohan. Yes or no lang yan. Joey, wala nga silang clout. 24 lang sila. Siguro si Lagman, yung Makabayan Black, si Pantaleon Alvarez, no? Yun ang makukuha nila. Siguro meron silang mga 50. Compare to sabihin mong mawala sa inyo ang 26. O ilang kayo? 190? O majority pa rin. Di ba? O now, eto pa mga kababayan. May isa pang congressman, no? Si Villapuerte. Villapuerte asks, what's so special about Philippine senators? Tanong niya. Talagang nang aasaran na lang to. What's so special about Philippine senators that they get to have the longest possible term in office among all elected officials? Aba, may insinuation si Villapuerte, mukhang hindi lang economic provisions. Camarines Sur Representative El Rey Villapuerte asked this question Thursday amid the brewing spat between the House and the Senate on the subject of charter change. After toying, after daw na pinag-iisipan, yung idea ng Chacha earlier this month with the filing of RB 86, senators have since decided not to pursue the measure and are even assailing the current move to amend the 1987 Constitution. Quote, the Senate is now raising the issue of political reforms in the Constitution in its January 23rd manifesto. Although the popular clamor now is only for lifting the anachronistic economic provisions that spook foreign investors. Tignan nyo, Senado lang naman ang nagbibigay ng insinuation na hindi lang economic provisions ang gusto nitong nagsusulong ng People's Initiative. May iba pa, kundi palawigin ang termino ng mga bawat politiko. Pero anong sabi dito ni Villapuerte? Kayo lang naman. Apparently, out of fear that any Chacha initiative could possibly lead to rationalizing or reforming the term limit provision on which our senators are the biggest beneficiaries. Di ba nga sabi nga ni baka mawala nga sila? Sabi ni Subiri, mawawala talaga sila. This is because the political provisions of the 1987 Charter allowed them among all our elective officials the longest time of 12 years. 6 years, re-election, another 6 years. Tama na muna, pahinga ka. And then, after that, kung gusto mo, labang ka ulit. 6 years, plus a re-election of another 6 years to serve in their legislative post. But this begs one question according to the National Unity Party President. Base daw kay Villapuerte. Quote, what makes our senators so special among all elected officials? They are accorded the privilege of serving for the longest time of 12 years in the Senate when even our President and Vice President are restricted to a single term of 6 years. Correct nga naman, no? Why not make our senators as equals of their peers in the House or with local elective officials by having all of them serve for, say, 3, 4, or 6 years? The country's 24 senators have unanimously signed a manifesto condemning the Chacha effort and the ongoing PI. Wala na. Wala. For the Bicolano, the senators only did so in assured bid to keep the door shut on any prospect for political reforms. Ewan ko sa inyo. Senators should cease muddling up the issue of constitutional reform because the one and only objective of the House at this point is to amend for the first time the almost 4-decade-old Constitution. And this is to aptly read the Charter of its anachronistic economic provisions that had barred the Philippines from attracting the kind of huge investment long enjoyed by our Southeast Asian neighbors and that are crucial to creating a lot more jobs and better lives for our people. Iba po kasi ang nakikita ng Senate. Itong mga Cro-Magnon ng mga senador nagtampo
nasakta ng kanilang pride, kakaunti lang daw po kasi sila kasi baka mawala nga naman sila sa equation. Biruin nyo, 12 years nga pala kayo dyan, mga walang iya kayo. Kayo ang mga kapit toko sa gobyerno. Ayun pala iyaw. Kaya naman pala mga kababayan at kaibigan. O kayo, ano po ang inyong makokomento dyan? Kayo po ba? Ano ba ang gusto ninyo? Na maamyendahan yung economic provision sa ating constitution o just let it go? Let it go. You are not bothered anymore. Let it go. Let it go. They just shut the door on you. I don't care what they're going to say. This cold don't bother me anymore. Ayun po yung kanta ng Senado. They don't bother anymore. They are not bothered. Maniwala naman kayo dyan. Bothered nga sila. Kasi nga, baka mawala sila eh. 24 na napaka-powerful. Pero mga pang vested interest lang. They're not looking for the interest of the country or the Filipino people. It's for their own sake. No? Mga, matampuhin. Mapapride. O yan po ang mga nailuklok ninyong mga mambabatas ninyo. Sila, lami-lami sa kwarte. Paano na yung mga maliliit na nauto? No? Ayun. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.